Ngayon ay dumako naman tayo sa naudlot na talakayan ni Binibining Serecho patungkol sa kagamitang tanaw, dinig, minamasid. Dumako tayo sa makahalaga nito. Unang-una ay pagpapadali ng pag-unawa. Ang pagkatuto ay nagiging mas epektibo kapag ang abstraktong konsepto ay naisasalin, no, sa konkretong karanasan. Sa pamamagitan ng kagamitang tanaw, dinig, minamasid, ang mahihirap na ideya ay nabibigyang biswal at naririnig na representasyon. Halimbawa, ang isang komplikadong proseso o teorya ay mas madaling maunawaan kung ito ay may presentasyon o video. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo umaasa sa eliminasyon, kundi sa aktual na representasyon ng kaalaman. Pangalawang kahalagahan ay ang pagpapalawak ng karanasan. Ang silid-aralan ay hindi lamang apat na sulok ng mga pader. Sa tulong ng mga kagamitan tulad ng dokumentaryo, virtual, simulation, at mga exhibit, no, nagpapalawak ang karanasan ng mga mag-aaral lampas sa physical na espasyo. Nagkakaroon sila ng pagkakataong masaksihan ang mga pangyayaring historical, siyentipiko o panlipunan na maaaring hindi na maranasan sa personal. Sa ganitong paraan ay ang pagkakatuto ay nagiging mas makabuluhan at kontekstualisado. Pangatlo, pagpapahusay ng memorya. Ayon nga sa teorya ni Edgar Dale tungkol sa cone of experience, mas mataas ang antas ng pagkatandaan, no, kapag ang pagkakatuto ay may kasamang aktwal na karanasan o panonood, pakikinig. Ipinapakita nito ang paggamit ng multisensory na pamamaraan na nagpapalalim ng pagpoproseso ng impormasyon sa isipan. Kapag mas maraming pandama ang kasangkot, mas tumitibay ang retensyon at recall ng mga natutunan. Sunod na kahalagaan ay ang pag-aangkop sa iba't ibang estilo ng pagkakatuto. Hindi isa-isa ang paraan ng pagkakatuto ng mga mag-aaral. May mga visual learners na mas nakakatuto sa pamamagitan ng nakakakita, auditory learners, no, na mas epektibo sa pakikinig at kinesthetic learners na mas natututo sa pamamagitan ng aktwal na paggawa. Ang paggamit ng iba't ibang kagamitang tanaw, dinig, minamasid ay nagbibigay daan sa isang inklusibong edukasyon kung saan ang bawat mag-aaral ay nagbibigyan ng pagkakataong matuto ayon sa kanilang kakayahan at estilo. Ikalimang kahalagahan ay nagpupukaw ng interes. Ang interes ay mahalagang sangkap ng motibasyon sa pagkakatuto. Ang mga makukulay na presentasyon at interaktibong video ay at malinaw na visual ay nagpapataas ng antas ng pakikilahok ng ating mga mag-aaral. Of course, kapag ang atensyon ay nakatuon at ang interest ay napupukaw, mas nagiging aktibo ang partisipasyon ng talakayan. Kaanim, napapanatili ang atensyon, no, sa isang panahon kung saan maraming distraksyon, malaga ang paggamit ng kagamitang nakapupukaw ng pansin. Ang sabayang paggamit ng pandinig at paningin ay nakakatulong upang mapanatili ang konsentrasyon ng mga mag-aaral. Ang multisensory learning ay nadudulot ng mas mataas na engagement at mas mahabang span ng atensyon ng ating mag-aaral, no? Ang huling kahalagahan ay nagtitipid ng oras at nagpapataas ng kahusayan. Ang isang komplikadong paksa ay maaaring maipaliwanag ng mas malinaw at mas mabilis sa pamamagitan ng isang maayos, no, na infographico, chart o demonstrasyon, no, sa halip na mahaba at paulit-ulit na paliwanag. Ang isang visual o audio-visual aid ay nakapagbibigay ng malinaw na impormasyon, no? Dahil dito ay nagiging epesyente ang paggamit ng oras sa loob ng klase. Dumako naman tayo sa mga hakbang, no, sa paghahanda ng kagamitang tanaw, dinig, minamasid. Unang-una ay pagsusuri ng layunin. Bago pumili o maghanda ng anumang kagamitan, mahalagang malinaw muna ang layunin ng aralin. Ano ba ang inaasahang matutunan ng mag-aaral?
Ang kagamitan ba ay dapat nakaangkla sa tiyak na linya upang hindi ito maging palamuti sa isang presentasyon, no? Upang mas maging malinaw ang layunin at maging makabuluhan ang direksyon ng iyong daloy ng paksa. Pangalawa ay paghahanda ng kagamitan. Matapos matukoy ang layunin, saka pa lamang pinipili ng angkop na kagamitan. Maaring ito ay visual, chart o infographico, audio or radio recording o podcast o audiovisual o video pelikula o presentasyon. Dapat isaalang-alang ang antas ng mga mag-aaral, konteksto ng aralin at angkop na nilalaman, no? Ang maingat na pagpili ay nasisiguro na ang materyales ay sumusuporta sa pagkatuto at hindi nagdudulot ng kalituhan sa ating mga estudyante. Pangatlo, pagtiyak at kalinawan at kaakit-akit na presentasyon. Ang kalidad ng presentasyon ay may direktang epekto sa pagkatuto, ang malabong larawan o hindi malinaw na tunog, no? Hindi o magulong video ay maaring maging sagabal sa pag-unawa. Kaya mahalagang tiyakin na malinaw, organisado at kaya-aya ang visual at tunog, no? At ang maayos na disenyo ay hindi lamang nakapagpapaganda ng presentasyon, kundi mas nakakatulong din sa mas sistematikong ang pagpoproseso ng impormasyon. Sumunod ay ang pagpapalakas ng interaksyon ng mga mag-aaral. Ang kagamitang tanaw-dinig, ginamasid ay hindi dapat maging one-way lamang. Mahalaga ang aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral. Maaring magbigay ng gamay na tanong o maikling talakayan, reaksyon o pangkatang gawain kaugnay sa pinakitang material. Sa pamamagitan nito, nagiging mas dinamiko ang klase at nagpapalalim ang pagkakatuto, no? Sunod ay ang pagsusuri ng kagamitan. Bago ito gamitin, mahalagang suriin ang nilalaman ng kagamitan. Tama ba ang impormasyon? Ako ba ito sa edad na at kakayahan ng mga mag-aaral? Meron bang bahaging maaring magdulot ng maling interpretasyon? Ang pagsuri ay bahagi ng responsableng pagtuturo upang matiyak ang kalidad at kredibilidad ng material. Panghuli ay ang pagsubok bago ang aktwal na paggamit. Ito ay isang praktikal ngunit napakahalagang hakbang, ang pagsubok muna ng kagamitan bago ang klase. Iyaking gumagana ang projector, malinaw ang audio of course, at maayos ang daloy ng video o presentasyon. Ang paghahandang teknikal ay nakakaiwas sa abala at pagkakaantala sa oras ng pagtuturo. Tandaan class, ang kagamitang tanaw-dinig minamasid ay mabisang pagtulong sa pagtuturo at pagkatuto. Mahalaga ang maingat na paghahanda at pagpipili ng kagamitan upang matugunan ang iba't ibang estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang tamang kombinasyon ng ginagawa, minamasid at sinasikisag ng kagamitan ay nakapagpapataas ng interes at pag-uunawa sa aralin. Yun lamang po para sa aking paksa at ang takdang aralin ay isesend ko sa ating group chat. Mag-iingat po kayo at maraming salamat.